Katugo na gid-unta na ako ganina and human ako og pag-ampo, human na nako na plaster si Tony. Nibasa pa manggid ko mga messages nako. And ako gining gilikay-likayan in the last 2 days ni siya nga topic because sakit gid sa akong buot. The two, tas nadungagan pa gid sa nahitabo ganina. So these are bits of news that happened in Iligan City ang usa. Katong grade 3 student nga gikulata og mga high school or senior high school students. Nga di ko kasabot unsa gi rason except nga gipagtripan nila. Kay unsa man gid tay kaya sa grade 3, di ba? Grade 3, unsay kaya sa grade 3 sa senior high students? And katong ganina man ata nga naigipusil nga part nagipusil nga teacher sa nga part sa LGBTQIA community kay gibagsak niya iyang estudyante. Ang gigamit nga pusil sa pagpamusil is sa igsuon nga pulis ko, no? Kay mo man po'y nitabang og pasurrender sa mismong estudyante nga nipusil sa iyang maestro patay. These are the type of things bitaw that really bother me because this is one of the reasons why I really think that Senator Kiko Pangilinan should amend the law that he had made. I just hope bitaw nga he would back up the law that Senator Robin Padilla wants to pass to really make these children who are criminals be put to justice. Dili ko kasabot why we will continue to ignore these crimes being committed by underaged minors because they know that the law is protecting them. To Senator Kiko Pangilinan, I just hope that you will not waste your comeback in the Senate by not amending the law that you had made. The Juvenile Justice Act does not in any way help the current situation. Gasunod-sunod ang mga krimen that is being done by these underaged minors because they are protected by the law that you made. Kinsa pa man day sunod nga mamatay, kinsa pa sunod nga mabiktima, kinsa pa sunod, no? Because what you were doing is completely ignoring the reality that now we need to amend the law to fit with the times and also to include that the parents should be held accountable for the actions of their children because it really is not something that works anymore. Kay mao lagi na, no? Kanabang lisod kay dawaton. Grade 3, fighting for his life in Iligan. Kay gipagtripan lang siya. Kay bisan unsaon gyud nimo, no? Bisan unsaon gyud og tuyok-tuyok. Why kaya gyud ang bata luoy kaayo. I just hope nga ma-survive niya ang iyang mga injuries. I pray that he also gets the assistance that he deserves. For those of you that want to send assistance, I think naa siya sa ICU sa Northern Mindanao Hospital. Basta naa sa CDO ang bata currently nasa ICU. I will check on this since I'll be flying to Iligan this coming week. So I will try my very best to get more information. Kaysa akong pagsabot, luoy jud kaayo ang ginikanan aning bata and they really do need assistance with the hospital bills. Ang isa pod nga gikasakit nako was mo lagi tong pagpusil sa maestro, no? And ang akong kasakitan is that they are blaming the teacher. I don't understand if you are doing this because LGBT or just because bayot ang maestro in question. At the end of the day, it will never justify shooting him dead. It will never justify that just because you are mad. Because with what you did, not only did you kill a person, you also managed to use your sibling's firearm as a police officer. So meaning to say, i-hold accountable pod ang igsuon nga ngano nagpatara ka sa imong pusil. Because imagine, na-discharge ng pusil nga gigamit na siya sa isa ka crime that you will now be an accessory to and you should be held accountable for that. Because yes, responsibility nimo ang imong firearm when you are a officer of the law. And now, you have to be held accountable because nakapatay ng imong pusil, di ba? I mean, muy akong pagsabot ha kay kinsa man ding pusil ang gigamit.
Given nga, siya man po yung nagpa-surrender sa igsuon nga namusil. Pero mo lang na no, ang mga tao ba nga, just because bayot ang namatay, would you react differently if lalaki ang namatay? Would you react differently if babae? Mao man gud naka-unfair. We tend to demonize the victims. We tend to skirt around the truth. Gipatay kay tungod gibagsak. So, mo-adjust na pod ang mga maestra karon sa kakuwangon sa utok sa ilang mga estudyante. Ing-ana na lang gyud ang atong buhaton sa atong mga maestra o maestro. Ing-ana na lang gyud nga kibalo na ganit ang nagkalisod, na gani sila ipitipito, na gani sila overwork, na gani sila underpaid pa sila, mag-deal pa sila mga animalon ng mga estudyante unya karon they have to fear for their lives kay basin na mapusil sila ug mamagsak sila, and you wonder why the education in this country is failing because we are raising not only a weak generation but a generation that is generally stupid. Mubasa na lang gani, di pa kasabot sa gibasa. And dili gud ma-blame ang mga maestro ani ug maestra besh. Kay remember, ang intelligence imong anak, 70% anak gikan sa mama. Kaya tumasoko bitaw ing nagbugok kag mama. Remember, scientifically proven na asa gikan ang imong kabright or kabulok. Pero muna ba, so kung ano lubot-lubot ni mo ko mama, be, o wag pata ko tarong be, kan kinsa day kumanukot. Sa imong silingan, kaya ba sa moto imong tinod mama? Pero di ba? I mean, crimes every day are being committed by underage minors because of this law that is not amended. I just hope that somebody, Senator Kiko Pangilinan himself, would admit that this needs to be amended. Nga ikaw tana mismo sen ang mangita og way. No, I mean, I understand your positioning. I understand nga mo pa imong pagbalik sa Senate, but please do something about this. Or better yet, visit the victims of these crimes. Kay even my good friend and my suki sa akong favorite nga Donald Soya House sa Jensen, gibiktima sad sila og mga underage nga mga kawatan recently. Pero nadakpan gid hinon to kay na may CCTV. So mo na lang na unsa naman lang ibuhaton nato ato mga batan-on nga nang wala ta og grade 3, dapat gani ningon gani ko dapat gipalutaw to. Gipalutaw to sa dagat sa tubangan sa dalipuga. Kaya di ba ka namang ingon anak ba, oh my gosh, ako man galing agihapak rag pencil case si Tony, even by accident. Kibaludaan ang maestra ni Tony nga, oh hey besh, ayaw jud, be careful. Because if I am protected, mas grabe si Tony. And dili gid ko mo allow ana. Kay dili gid ko mo kanang mo condone if si Tony mag-una-una. Pero make no mistake nga pag si Tony pod unhan na, makita-kita gitaan ni gasa tadabot mag-abot. So muna naluoy lang gid ko aning grade 3 ba nga bata nga nagbaktas nga gikulata lang gid in taon siya. I mean sa una tong high school me, uso man kay kulata-kulata dito sa agaw. Kay gusanhay ba ako bisan sayansay ko. Uso kay na sa agaw. Kay ako di man ko pa char-char no, na masag ko nakulatahan sa una baseball bat god. Pero kato kay pataka-taka man lagi og hilabot na ko di na nabirahan. Uso man ginang bira-bira. Pero hunahuna ang imong birahan kada pong deserve. Di ba mo ni imong birahan, pero like katong isa pod o nga nahitabo pod sa butuan nga nabirahan, taga Gusanhay, unya murag special o unya gitripingan. Be og ikaw kay palutawon sa Agusan River be. Di ba? Ikaw kay palutawon kay trip lang pod namo palutawon ka kay manghilabot ka og kibaw kang di ka kaya. Kana lang gyud unta. Kana lang gyud unta ba nga. Gusto lang nako ipasabot sa tanan ba nga kung kamo patuga-tuga mo og anak-anak. Sigurado ka siguro nga di makapatay, makasakit, makahilabot ang inyong mga anak. Oy, kay mo gid unta na amendment sa balaod nga whatever it is that your child does, you should be held accountable for it too. That discipline does start at home. Unya, even the vigilance should be the same. Kaya ako maging gipasabot ang maestra ni Tony nga, sunod anak ma'am, if the same classmate hilabtan si Tony, dili na magduha-duhag laparo pod og pencil case akong anak sa iya ha. Kaya na ko palitan akong anak ko pila ka buk pencil case nga ilaparo niya siyang classmate o hilabtan siya. Kaya nga na mo dapat kasimple ang kinabuhi kaya di ko gusto ma-stress. Kaya akong anak mo kiyay, pero bugat og kamot. So might as well teach him to defend himself. Di ba? Ingat!